Good day ka-projects! Nandito tayo ngayon sa isang project natin na 2-story residential building dito sa Barangay Banding, Pusurugio, Pangasinan. Itong house na ito is 115 square meter floor area residential building. Total na po yun ng ground floor, second floor na pinagsama, 115 square meter. Meron siyang 3 bedroom, merong office, merong 2 toilet and bath. Tara silipin natin kung gaano kaluwag yung 115 square meter pag naayos ng mabuti. So, mapapansin nyo dito kami sa labas ng bahay. This is the gate, meron tayong sliding gate, pedestrian, meron lang tayong minimalist na bakod dito. Pag binuksan natin to, ito yung sliding gate natin for vehicles. Yan, naka WPC siya, naka tubular siya na mataas yung gauge ng thickness. Yan, heavy duty siya. Sobrang heavy duty siya. Pamatagalan. May release siya dito na angle bars. So, mapapansin nyo, hindi pa tapos yung ating landscaping dito, pero yung bahay nakatayo na. To follow na lang yung mga plants natin, vegetation, mga grass. Yan. So, pasok tayo dito sa bahay. Mapapansin nyo, dito sa ating harapan, meron tayong maliit na patio dito. Meron tayong screen door dito to protect the interior inside of the house. Meron tayong wood grain na screen na nag-complement sa ating mga WPCs, sa ating mga wall cladding, sa ating spandrel, at saka roof eaves na kulay kahoy din. Tara, pasok ka. Pasin nyo dito, pasok tayo. Meron tayo ditong open space na living area, dining and kitchen. Dito yung hagdan natin, stairs natin papunta sa taas, which serve na naging siya, high ceiling siya. Papansin nyo dito, naka modular cabinets tayo, pre-laminated modular cabinets. Ayan, na push lock siya lahat, 3 push lock. Ayan. Ayan. Lock siya, yung TV natin nandito sa ilalim. Then dito yung dining natin, wala pang furniture. Then makikita nyo yung modular cabinet namin, modular cabinet kitchen namin na napakaganda ng quality. Lahat siya is push lock. Push lock siya lahat. And meron tayong mga dito, special mechanism. Yan, mga special mechanism natin. Then dito, dyan yung mga range natin. And range hood, range na ito, naka-quartz tayo. Nakakalakata marble. Pattern na quartz. Yan, napakaganda ng ating ceiling. Requested by our client yung designs niya. Ginaya lang natin and sinunod natin, in-implement natin sa site. So here, sa right side ng bahay, naglagay tayo dito ng mirror door na papunta sa first toilet and bath natin sa ground floor. So may toilet and bath tayo dito. Meron din tayong toilet dun sa labas ng bahay, which is nakakonekta siya sa dirty kitchen. So dito sa left side, andito yung ating first bedroom. Sa ating first bedroom, ayan, ganyan siya kaluwag. Pansin nyo, may window siya dito, aircons, nakaset na lahat. Meron tayong modular cabinet. So, ang ginawa namin dito, may modular cabinet tayo na in-incorporate natin yung wood grain pa rin. Dito, gusto ni client yung wood grain na naka-sliding siya. So, mapansin natin dito. Ayan, napakaganda. Ganda ng quality ng natin. Modular cabinet natin. Ayan. Ganda siya. Ayan. May mga open shelves tayo. Meron tayong storage dito. Maximize natin. Maximize natin yung mga storage natin dyan. Paganda. Sliding natin yung mirror natin. May lock siya dyan. Nagmas mukhang maluwag pa yung bedrooms natin because of this mirror na nagre-reflect. Then, pasok tayo dito. Dito naman sa katapat niyang room, dito yung ating office.
slash gaming room sa nating ilaw. So, papansin nyo, agad-agad yung napakagandang ceiling niya na naka-RGB. So, remote control siya na pwedeng palit-palitan yung ilaw na RGB. Meron tayo dito mga office tables for sa mga trabaho nila ma'am and sir. Yan, may mga gourmet siya. Yan, shelves para mas marami silang ma-store na files. Yan, marami tayong drawers dito. Marami tayong saksakan. Like, how many? Parang 4 to 5 saksakan dito because we want to maximize yung ating office area. Kahit maraming computer, monitors na ilagay dyan yung client natin is maganda. Then, paglabas natin dito, yung mirror, mirror door natin. Papansin nyo dito, sobrang ganda ng ating toilet. Sobrang ganda ng ating toilet. So, hot and cold system, toilet. Nandun yung multi-point, nasa ilalim ng cabinet. Umiinit yung gripo, umiinit yung shower. Then, yung mirror natin, ang ganda. Swipe mo lang na ganon. Swipe mo ulit ng isa, magpapalit ng kulay. Ito yung mirror natin, hindi na siya katulad dati nung pinipindot natin. Yan. Pero pwede pa rin naman pindutin, pero mas maganda kung yan sensor na tayo. Then, nilagyan natin dito ng ports pa rin. Meron tayong nakapatong na ating lavatory na kulay itim. Meron tayong cabinet dito. Nandun yung heater. So, multi-point na siya, pinapagana niya lahat. Especially yung shower, tsaka tong lababo natin. Then, naglagay tayo dito ng isa pa ulit na modular cabinet. Yan. Sa taas natin, more storage natin. So, we want to maximize yung storage natin dito sa toilet na to. Kaya nilagyan natin ng mas maraming storage. Meron tayo ditong partition, glass partition na clear lang yung natin. Napaka-elegante tignan. Then meron tayong strip lights dun sa ating niche sa lalagyan ng mga sabon, anything na gagamitin nila sa toilet. Tapos natin dito sa back door, yan yung natin, yan yung outdoor space natin, dirty kitchen nila. And yung kanilang mga garahe or storeroom tsaka yung outdoor toilet nila. Pumasok tayo dito. Pansin natin, dito yung hagdan natin. Ganda ng pagkaka-maximize ng ating hagdan. Talagang lumuwag yung bahay with the area na meron tayo. Yan, naka solid wood planks tayo na nabarnishan. Stainless yung ating railings. Tempered glass po dito. Ating mga railings. Itong glass na ito is tempered glass. Yun. Kita nyo, ganda ng pagkaka-design ng ating ceiling na na-implement ng ating grupo. Yan, na-implement ng ating grupo. High ceiling siya. Yan, open air space niya. Dito, pag-akyat, bubungad sa atin yung second bedroom. Yan. Papansin nyo, same pa rin, same concept, same lang yung kulay ng ating mga modular cabinets, pero smaller lang ito. Meron tayong wood grain pa rin na sliding na mirror, ayan, na napakaganda. Meron tayong mga bintana dito for ventilation. Then, meron tayo ditong hallway. Papunta dito sa this one is papunta sa terrace sa labas. Yan. Punta sa terrace sa labas. Yan, second floor terrace. Pwede silang tumambay dito. And magkape tuwing umaga. Panoorin yung sunset, panoorin yung mga paligid sa tuwing umaga. Yun. Pagdating naman dito, tabi ng ating doors papunta sa labas is nandito yung master's bedroom natin. So, yung master's bedroom natin, medyo maliit lang siya, pero minaximize natin yung pagkakagawa dito. Mas maganda pa rin yung ceiling niya, maganda pa rin yung pagkakagawa. Then, pagpasok dito yung ating toilet. So, the orientation is different. Meron tayo dito kasi medyo mas maliit dito. Orientation is shower, water closet. Ito yung lavatory. Ang lang natin dito, ang twist lang natin sa master bedroom toilet is nakakonekta yung closet natin dito. Ayan. Closet natin na maximize din natin yung ating space dito na full height glass yung ginawa natin. So, medyo malaki na siya. Yan.
Sobrang laki ng ng cabinets na ito. Kaya sobrang ganda. Maximize natin. Marami rin siyang open shelvings. Yan, puro sabitan for his and hers. Pwede mag-happy sila ma'am and sir. Yung mga open shelvings tayo. Yan. Sobrang ganda. So yun, I think yun na lahat. So, kung ikaw ay naghahanap ng 115 square meter na bahay, floor area, livable, eto, tignan nyo tong plano na to. So, I hope na natuto kayo or na-inspire kayo sa aming gawa at nagustuhan nyo ang aming gawa because pinut namin lahat ng effort dito, lahat ng aming sacrifices, hard work, especially yung mga men namin sa site engineers, foremans, up to our office, purchasing, sa admin namin. So maraming salamat po. So once again, if you have plans na magpatayo ng bahay, huwag kayong mag-hesitate na inquire sa amin regarding the construction ng yung mga pangarap or mga plans mo sa inyong pamilya or sa inyong company. Maraming salamat po.